May isang dalaga sa makasaysayang lungsod ng Samarkand sa Uzbekistan na kumikita lamang ng humigit kumulang 8,500 kada buwan bilang isang tindera sa isang souvenir shop at isang street performer. Ang pangalan niya ay Jamila. Para sa kanyang pamilya na may 7 miyembro, kinailangan niyang magtrabaho agad pagkatapos ng high school, ngunit tila walang patutunguhan ang kanyang kinabukasan. Ngunit isang araw, dumating ang isang lalaking Pilipino sa kanyang buhay na parang tadhana. Sa loob lamang ng 4 na araw na pagkikilala, tuluyang nabago ang buhay ni Jamila. Sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang mga magulang at mga mapanghusgang tingin mula sa mga nakapaligid sa kanya, lumipad si Jamila libu-libong kilometro patungo sa Pilipinas. Ang kanyang mga naranasan doon ay higit pa sa kanyang inaakala. At pagkatapos ng 1 taon, bakit kaya napaiyak ang kanyang mga magulang nang dumating sila sa airport? Ngayon, sisimulan natin ang nakakaantig na kuwentong ito. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, pag-activate ng notification, at pagiging miyembro ay malaking tulong sa akin. Ang pangalan ko ay Jamila. Ipinanganak at lumaki ako sa makasaysayang lungsod ng Samarkand sa Uzbekistan. Ang aming pamilya ay malaki, binubuo ng 7 miyembro kasama ang aking mga magulang at mga kapatid. Para mabuhay kaming lahat, walang sinuman sa amin ang maaaring magpetiks-petiks lang. Pagkatapos kong mag-high school, agad akong sumabak sa pagtatrabaho. Ni hindi ko man lang pinangarap na makapagkolehiyo. Sa sitwasyong inaalala namin ang kakainin para bukas, ang pag-aaral ay isang luho. Sa umaga, nagtatrabaho ako sa isang maliit na souvenir shop malapit sa Registan Square, isang World Heritage Site. Nagbebenta ako ng mga silk scarf at mga produktong gawa sa palayok sa mga turista. Napakakuripot ng may-ari ng tindahan at ang sahod ko ay 1,500 lamang o humigit kumulang 8 lang 58,000. Ang halagang ito ay kulang na kulang para sa gastusin ng aming malaking pamilya. Kaya kinailangan kong magtrabaho pa sa gabi. Paglubog ng araw, pumupunta ako sa liwasan ng mga makasaysayang lugar kung saan maraming turista. Doon, nakasuot ako ng tradisyonal na kasuotan ng Uzbekistan at kumakanta ng mga katutubong awit. Ang mga tip na ibinibigay ng mga turista ay nasa pagitan ng AMD 200 hanggang E400 sa isang araw. May mga araw na wala akong natatanggap ni 5. Pag-uwi ko ng bahay ng lampas 11:00 ng gabi, ang katawan ko ay parang binugbog at ganoon lumipas ang bawat araw. Hindi madali ang sitwasyon ng aming pamilya. Ang aking ama ay isang construction worker pero hindi laging may trabaho. Kapag umuulan o walang proyekto, buong araw siyang nasa bahay. Sa tuwing nangyayari iyon, tila lalong nababawasan ang kanyang sigla. Ang aking ina naman ay naghahabi ng mga alpombra sa bahay para makatulong sa aming ikinabubuhay. Ang buong araw na pag-upo at paghahabi ay nagdudulot ng sakit sa kanyang likod at pulso. Madalas siyang humihimas sa kanyang likod habang dumadaing. Mayroon akong 4 na nakababatang kapatid na lahat ay nag-aaral. Ang pangalawa kong kapatid, si Layla, na 11 taong gulang, ay nasa 2 taon ng high school. Ang pangatlo, si Farida, na 11, ay nasa 3 taon ng junior high. Ang pang-apat, si Jasmine, na 12, at ang bunso, si Amir, na 9, ay nasa elementarya. Ang tuition, libro, at uniforme ay malaking gastusin. Lalo na sa simula ng bawat school year, nagkakagulo kami sa bahay. Minsan, dahil walang pambili si Layla ng bagong libro, hiniram niya ang libro ng kaibigan niya at buong gabi niya itong isinulat sa notebook. Habang pinapanood ko ang kapatid kong nagsusulat sa kanyang notebook hanggang madaling araw, parang dinudurog ang puso ko. Naranasan ko rin kasi iyon. Noong high school, naaalala ko pa na kinopya ko ang isang buong reference book mula sa library dahil wala akong pambili. Ang pinakamahirap ay ang taglamig. Ang taglamig sa Samarkand ay mas malamig kaysa sa inaakala. Madalas bumababa ang temperatura sa 0. Dahil mahal ang pampainit, nagsisiksikan kaming lahat sa isang silid. Nagpapatong-patong kami ng makakapal na kumot at umaasa sa init ng isa't isa. Malinaw pa rin sa alaala ko ang mga gabing nanginginig kami sa ginaw. Kapag nanginginig si Amir sa lamig, niyayakap ko siya para patulugin. Inilalagay ko ang kanyang malamig na kamay sa aking dibdib para painitin siya. Kulang din palagi ang aming pagkain.
Sa hapunan, kadalasan ay tinapay, sabaw, at patatas lamang ang aming pagkain. Karne ay para lamang sa mga piyesta opisyal o espesyal na okasyon. Hindi kumakain ang aking ina para lang mapakain kami. Ayaw ko iyon. Kaya sinusubukan kong ibigay ang parte ko sa kanya, ngunit palagi niyang tinatanggihan, sinasabing busog na siya. Sa ganitong sitwasyon, araw-araw akong nagtatrabaho sa souvenir shop at sa kalsada. Kapag peak season ng turista, abala ako. Pero kapag off-season, madalas ay wala ni isang customer sa buong araw. Sa mga panahong iyon, umuupo ako sa isang sulok ng tindahan at nakatulala. Kailan kaya gaganda ang buhay ko? Walang pag-asa ang nakikita ko sa hinaharap. Isang araw, aksidente kong natuklasan ang OPM Original Filipino Music sa YouTube, may wifi sa tindahan. Sa isang hapon na walang customer, habang nanonood ako ng mga video sa aking smartphone, nabighani ako sa mga makabagbag damdaming awitin at sa mga mang-aawit na may pambihirang galing. Habang nahuhumaling ako sa musikang Pilipino, natuklasan ko ang genre ng kundiman at mga ballad. Hindi ko malilimutan ang epekto nito sa akin noong una ko itong marinig. Isang awit iyon ng isang sikat na Pilipinang mang-aawit. Hindi ko na matandaan ang pamagat, ngunit ang malungkot na himig nito ay tumagos sa aking puso. Wala akong maintindihan sa mga liriko, ngunit ang malungkot at madamdaming himig nito ay umantig sa kaibuturan ng aking puso. Iba ito sa mga katutubong awit ng Uzbekistan, ngunit sa hindi malamang dahilan, pamilyar ang pakiramdam. Malungkot ngunit puno ng pag-asa, masakit ngunit nakakapagpaginhawa. Kapag nakikinig ako ng mga balad na Pilipino, parang nakakahanap ako ng aliw. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, habang pauwi at pasan-pasan ang pagod na katawan, isinusuot ko ang aking earphones at nakikinig at napapaluha ako. Kahit hindi ko naiintindihan ang mga salita, ramdam na ramdam ko ang emosyon. Para bang may nakakaintindi sa nararamdaman ko. Hindi lang pala ako ang nahihirapan. Lahat ng tao sa mundo ay may kanya-kanyang pasanin, naisip ko. Lubos akong nahumaling at nagsimulang mag-aral ng Filipino ng mag-isa. Pinapanood ko ang mga subtitle sa YouTube at isinusulat ang bawat salita sa isang notebook. Natutunan ko ang mga salitang tulad ng pag-ibig, pananabik, luha, at paalam. Pagkatapos matulog ng mga kapatid ko, sa ilalim ng maliit na ilaw ng desk lamp, isinusulat ko ang mga salitang Filipino. Tinatanong ako ng mga tao kung bakit ako nag-aaral ng Filipino, maging ang may-ari ng tindahan ay nagtataka. Jamila, anong gagawin mo sa Filipino? Halos walang turistang Pilipino dito. Hindi ako makasagot. Hindi ko rin alam kung bakit ako nag-aaral. Basta may pakiramdam ako na balang araw, babaguhin ng wikang ito ang buhay ko. Ngunit hindi ko inakala na magkakatotoo ito ng ganito kabilis at sa ganitong paraan. Habang nag-aaral ng Filipino, naging interesado rin ako sa Pilipinas. Sa YouTube, pinapanood ko ang mga tanawin sa kalye ng Pilipinas, ang kanilang pagkain, at ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Humanga ako sa malilinis na kalye, sa kaayusan, at sa maunlad na infrastruktura. Ibang-iba ito sa Uzbekistan. Makakatira kaya ako sa ganyang lugar balang araw? Naisip ko. Sa gitna ng paulit-ulit na nakakapagod na araw, ang musikang Pilipino ang tanging sinulid ng pag-asa para sa akin. Habang nakikinig sa mga awiting iyon, naniniwala akong magkakaroon ako ng mas magandang buhay at darating ang araw na makikilala ang aking talento. Kahit sa pagkanta ko sa kalye, madalas kong hinihimig ang mga OPM. Nagtataka ang mga turista, ngunit wala akong pakialam. Ngunit, malupit ang realidad. Sa edad na 21, isa pa rin akong tindera sa souvenir shop at isang street performer sa gabi. Walang malinaw na hinaharap, at ang pag-asa ay tila papalayo. Isa-isa nang nag-aasawa ang mga kaibigan ko. Sa Uzbekistan, ang isang 21 taong gulang na babae ay itinuturing ng matanda para mag-asawa. Paminsan-minsan, binabanggit ng aking ina ang tungkol sa pag-aasawa. Jamila, may isang kapitbahay na gustong ipakilala sa iyo ang kanyang anak. Bakit hindi mo subukang makipagkita? Umiling ako. Hindi pa po, inay. May gusto pa akong gawin bago mag-asawa. Bumuntong hininga ang aking ina. Anak, ang babae ay may tamang panahon.
Hindi ko talaga inakala na darating sa akin ang isang pagtatagpong parang tadhana. Akala ko, isa lang itong ordinaryong araw. Kalagitnaan ng Abril, maganda ang panahon, at mas maraming turista kaysa karaniwan. Ngunit hindi ko inaasahan na ang ordinaryong araw na iyon ang magiging simula ng pagbabago sa aking buhay. Ang gulong ng tadhana ay nagsimula ng umikot. Noong araw na iyon, kalagitnaan ng Abril, maganda ang sikat ng araw. Mula umaga, nakakasilaw ang liwanag at mainit ang hangin. Ang souvenir shop malapit sa Registan Square ay mas abala dahil peak season ng mga turista. Mula alas 9 ng umaga, binuksan ko ang tindahan at abala sa pag-asikaso sa mga customer. May mga turistang Tsino, mga taga-Europa, na sama-samang pumapasok sa tindahan. Sa sobrang abala buong umaga, lumipas ang tanghalian. Sa likod ng tindahan, kumain ako ng tinapay at tsaa para sa tanghalian. Habang inaayos ko ang mga display, iniisip ko ang mga kakantahin ko para sa palabas mamayang gabi. Nooy may isang lalaking taga-Silangang Asya na may hawak na mapa at tila nalilito sa labas ng tindahan. Mukha siyang wala pang 30 at maayos ang itsura. Nakasuot siya ng malinis na shirt at maong at may dalang backpack. Akala ko ay turistang Tsino, ngunit iba ang kanyang dating. Mas kalmado at mas maayos. Nag-atubili siya sandali bago lumapit sa akin at nagsalita sa pautal-utal na Ingles. "Excuse me, do you know where the Afrasiab Museum is?" Sasagutin ko na sana siya sa Ingles. If you walk north from here for about 10 minutes. Ngunit bigla, isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, na tumatakbo para habulin ang kanyang kapatid, ang biglang natisod. Nawalan ng balanse ang bata at patumba siyang dumiretso sa display ng mga produktong gawa sa palayok. Nagulat ako at napasigaw. Mag-ingat ka! Halos sabay kaming kumilos ng lalaki. Sabay kaming tumakbo at sinapo ang bata. Hinawakan ko ang braso ng bata at sinalo naman ng lalaki ang kanyang katawan. Huminto ang bata sa ere at ligtas ang mga palayok. Umiyak ang bata sa gulat. Waa. Agad kong pinakalma ang bata. Okay lang. Okay lang. Hindi ka nasaktan. Itinayo ko ang bata at pinagpagan ang kanyang damit. Tiningnan din ng lalaki kung may dumi ang tuhod ng bata na may pag-aalalang ekspresyon. Mabilis na lumapit ang ina ng bata. Naku, pasensya na po. Pasensya na po talaga. Walang tigil sa paghingi ng tawad ang ina sa wikang Uzbek. Itinaas ko ang aking kamay bilang senyas na okay lang. Ayos lang po. Ang mahalagay hindi nasaktan ng bata. Mag-ingat po kayo. Mahigpit na hinawakan ng ina ang kamay ng kanyang anak, yumuko bilang pasasalamat at mabilis na umalis. Nakahinga ako ng maluwag at tiningnan ang display ng mga palayok. Mabuti na lang, walang nabasag. Sa sandaling iyon, nawala ang aking kaba at hindi ko na malayang nagsalita ako. Hi, salamat. Ayos lang. Ingat. Nagsalita ako sa Filipino. Kusang lumabas ang Filipino sa aking bibig. Nagulat ako. Ngunit mas nagulat ang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata. Teka, nagsasalita ka ba ng Filipino? Tanong niya sa akin sa Filipino na may halong pagtataka. Namula ang aking mukha. Nahiya ako. Opo. Pasensya na. Nag-aaral po kasi ako ng Filipino nang mag-isa kaya. Hindi ko sinasadya. Ngumiti ako ng alanganin at iwinasiwas ang aking kamay. Ngumiti siya ng malapad at sinabi, "Hindi. Walang dapat ikahingi ng tawad." Nagulat lang talaga ako. Hindi ko akalain na makakarinig ako ng Filipino dito sa Samarkand. At ang galing ng accent mo, saan ka nag-aral? Ang kanyang boses ay puno ng purong kuryosidad at tuwa. Nahihiya akong sumagot. Sa YouTube lang po. Nag-aaral mag-isa. Mahilig po kasi ako sa OPM, kaya natuto ako habang nakikinig ng mga kanta. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata. OPM? Isang dayuhan na mahilig sa OPM. Ang galing naman. Karaniwan, K-pop ang gusto nila. Natural na nagpatuloy ang aming pag-uusap. Ang pangalan niya ay Paulo Reyes. Isa siyang empleyado mula sa Maynila, nagtatrabaho sa isang kumpanya ng kalakalan,
Pumunta siya sa Tashkent para sa isang linggong business trip natapos ang kanyang trabaho noong Miyerkules at dahil may libreng oras hanggang weekend, nagpasya siyang bisitahin ang Samarkand ngayong Biyernes. Babalik siya sa Tashkent sa linggo ng gabi at lilipad pabalik ng Pilipinas sa Lunes ng umaga. Kahit noong nagtatanong si Paolo ng direksyon, sinubukan niyang magsalita ng Uzbek sa halip na Ruso, hindi tulad ng ibang mga dayuhan. Kop Rahmat, sabi niya, na nangangahulugang maraming salamat sa Uzbek. Kahit pautal-utal ang kanyang bigkas, kahanga-hanga ang kanyang pagsisikap. Ramdam mo ang kanyang paggalang sa lokal na kultura. Nagkuwentuhan kami tungkol sa Pilipinas at Uzbekistan. Maraming tanong si Paulo tungkol sa kasaysayan ng Samarkand at sinagot ko siya sa abot ng aking makakaya. Habang nag-uusap kami, dumating na ang oras ng aking uwian. Tiningnan ko ang relo. 5:30 na ng hapon. Nagsimula na akong maghanda para isara ang tindahan. Inayos ko ang mga display at kinuwenta ang benta. Si Paulo ay nag-aalangang nakatayo sa labas ng tindahan. Isinara ko ang pinto at lumabas. Nooy lumapit si Paulo na may pag-aalinlangan. Jamila, mukhang tadhana na rin ito. Kung okay lang sa'yo, puwede ka bang maging tour guide ko sa Samarkand ngayong gabi? Siyempre, babayaran kita. Kailangan ko kasing bumalik sa Tashkent sa linggo ng gabi, kaya 2 araw lang ako dito. Magalang ang kanyang boses at seryoso ang kanyang mga mata. Sa kanyang magalang na alok, nag-atubili ako sandali. Ang pagsama sa isang estrangherong dayuhang lalaki ay isang bagay na dapat pag-ingatan. Sa Uzbekistan, hindi maganda ang tingin sa isang dalagang nag-iisa kasama ang isang lalaki. Ngunit, ramdam ko ang sinseridad sa mga mata ni Paulo. At higit sa lahat, nasasabik akong makipag-usap sa Filipino. Pagkatapos mag-isip sandali, tumango ako. Sige po, ipapakita ko sa inyo ang mga lugar na alam ko. Pero may performance din po ako mamayang gabi, kaya limitado lang ang oras ko. Ngumiti si Paulo ng malapad. Walang problema. Kahit maikling oras lang, isang karangalan na makasama ka. Jamila, maraming salamat. Iminungkahi ko kay Paulo ang Shah Izinda Necropolis na pinakamaganda tuwing palubog ang araw. Kung aalis tayo ngayon, maaabutan natin ang paglubog ng araw. Sumang-ayon si Paulo. Nagsimula kaming maglakad ng magkasama. Habang naglalakad, patuloy ang aming kuwentuhan. Ikinuwento ni Paulo ang tungkol sa buhay opisina sa Pilipinas. Ikinuwento ko naman ang aking pang-araw-araw na buhay sa Uzbekistan. Nakapagtataka, agad kaming naging komportable sa isa't isa. Hindi awkward ang pag-uusap sa Filipino. Sa halip, ito ay napakanatural. Seryosong pinakinggan ni Paulo ang aking pautal-utal na Filipino nang hindi ako pinagtatawanan. Noong mga sandaling iyon, hindi ko inaasahan na ang pagkikitang ito ang babago sa buong buhay ko. Akala ko, isa lang itong espesyal na gabi kung saan makakapag-usap ako sa Filipino. Ngunit ang tadhana ay nagsimula na. Ang pinakamahalagang 3 araw ng aking buhay ay nagsisimula na. Dumating kami sa Shah Izinda Necropolis nang palubog na ang araw. Ang mga mosoleo na pinalamutian ng mga asul na baldosa ay nagniningning sa ilalim ng silahis ng dapit hapon. Hindi napigilan ni Paulo ang paghanga sa mga arkitektura. Napakaganda. Sa mga larawan ko lang ito nakita. Pero mas kahanga-hanga at maganda pala sa personal. Buti na lang at hindi ko ito nakitang mag-isa. Kundi kasama ka, Jamila. Ipinaliwanag ko kay Paulo ang kasaysayan ng lugar. Ang necropolis na ito ay itinayo mula ika-15 hanggang ika-15 siglo. Dito inililibing ang mga maharlika at hari ng Samarkand. Ang mga asul na baldosa na nakikita mo ay napakatanyag. Tumango si Paolo habang nakikinig sa aking paliwanag. Dahan-dahan kaming umakyat sa hagdanan habang nag-uusap. Ang hagdanan ay makitid at matarik, ngunit masaya ang pag-akyat. Paminsan-minsan kaming humihinto para tanawin ang buong lungsod. Ang Samarkand na nababalot sa kulay ng paglubog ng araw ay napakaganda. Kumuha si Paulo ng maraming litrato. Nagsimula akong magkuwento ng mas detalyado tungkol sa aking buhay kay Paulo. Sa totoo lang, nagtatrabaho ako sa souvenir shop sa umaga, pero may iba pa akong ginagawa sa gabi. Nagtanong si Paulo na may kuryosidad.
Anong trabaho iyon? Medyo nahihiya ako, ngunit nagpa siya akong maging tapat. Kumakanta po ako para sa mga turista. Kinakanta ko ang mga tradisyonal na awit ng Uzbekistan. Kailangan ko kasing kumita ng dagdag na pera. Medyo mahirap po kasi ang pamilya namin. Nagulat ang ekspresyon ni Paulo. Kumakanta? Singer ka pala, Jamila. Nakakahiya namang sabihing singer. Isa lang akong street performer. Mapait akong ngumiti, pero gusto ko ang pagkanta. Iyon lang naman ang kaya kong gawin. Ngunit nagbago ang tingin ni Paulo. Sa kanyang seryosong ekspresyon, naramdaman ko ang isang espesyal na emosyon. Sinabi niya sa isang seryosong boses. Gusto kong marinig ang boses mo, Jamila. Pwede mo ba akong kantahan? Kahit isang kanta lang. Dito po? Ngayon na? Nag-atubili ako. Oo, dito, ngayon. Tayo lang naman dalawa dito. Isang malaking karangalan kung maririnig ko ang iyong kanta sa ganito kagandang lugar. Sa kanyang taos-pusong pakiusap, tumango ako. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Naramdaman ko ang mainit na sinag ng dapit hapon sa aking mukha at nagsimula akong kumanta ng isang tradisyonal na awit ng Uzbekistan. Ito ay isang malungkot na kanta tungkol sa pananabik sa isang minamahal, Yoryori, Yolagimda. Ang aking boses ay lumutang sa tahimik na hangin ng gabi. Habang kumakanta, parang napunta ako sa ibang mundo. Iba ang pakiramdam kumpara sa pagkanta sa kalye. Hindi ko kailangang isipin ang tingin ng mga turista at hindi ko kailangang magsikap para sa mga tip. Nakatuon lang ako sa mismong kanta. Inilagay ko ang aking buong damdamin sa awit. Ang pagmamahal sa pamilya, ang kalungkutan sa mahirap na realidad, at ang pag-asa para sa hinaharap. Nang matapos ang kanta at iminulat ko ang aking mga mata, hindi makapagsalita si Paulo. Nakatingin lang siya sa akin. May mga luha sa kanyang mga mata. Saglit na katahimikan ang namayani. At pagkatapos, nanginginig niyang sinabi, Jamila, iyan ay isang pambihirang talento. Kahit wala akong naintindihan sa mga liriko, nanikip ang dibdib ko. Ramdam na ramdam ko ang emosyon sa kanta mo. Nagulat ako sa kanyang reaksyon. Karamihan sa mga turista ay pumapalakpak lang at nagbibigay ng tip. Halos walang sino man ang tunay na naantig. Ngunit iba si Paulo. Seryoso siyang nagpatuloy. Ang boses at pagpapahayag mo, Jamila, ay napaka-espesyal. Matatag ang iyong tono at napakahusay ng iyong pagpapahayag ng damdamin. Ang ganitong talento ay hindi dapat manatili lamang sa maliit na entabladong ito. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Isa lang akong ordinaryong street performer. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay. Hindi. Hindi ka ordinaryo, Jamila. Sa Pilipinas, may mga sistema na sumusuporta sa mga taong may talento. Maraming mga singing contest at may mga talent agency na nagbibigay ng training. Kung may talento ka, kahit ano pa ang iyong pinagmulan o pinag-aralan, makakakuha ka ng pagkakataon. Sa talentong tulad ng sa iyo, tiyak na posible. Hindi ako makapaniwala. Sa Pilipinas, posible ba iyon? Dayuhan ako. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Paulo nang sinabi niya, posible. O kaya, gagawin nating posible. Ngayon, maraming mga dayuhang mang-aawit ang aktibo sa Pilipinas, lalo na kung tulad mo. Jamila, na marunong mag-Filipino at mahilig sa OPM. Malaking bentahe iyon. Nagpatuloy siya. Ang talento mo, Jamila, ay hindi lang isang paraan para kumita ng pera, kundi isang walang hanggang posibilidad. Dito, kumikita ka ng 400 sa isang araw, pero sa Pilipinas, mas marami kang magagawa sa talentong iyan. At higit sa lahat, makukuha mo ang tamang pagkilala sa iyong talento. Noong gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, nakilala ko ang isang taong tumingin sa aking talento hindi bilang isang paraan ng pamumuhay, kundi bilang isang posibilidad. Nakinig si Paulo sa aking kanta, tunay na naantig, at seryosong pinag-usapan ang aking hinaharap. Wala pang sinumang nagsabi sa akin ng ganoong mga bagay. Nanatili kaming nakaupo doon hanggang sa tuluyang lumubog ang araw at dumilim. Ipinaliwanag ni Paulo ng detalyado ang industriya ng musika sa Pilipinas, mga singing contest, mga talent agency, proseso ng training,
at mga aktibidad pagkatapos ng debut. Habang nakikinig ako sa kanyang mga kuwento, parang isang bagong mundo ang nagbukas sa akin. Tinanong ko siya, Paolo, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Ngayon lang tayo nagkakilala. Nag-atubili sandali si Paolo bago sumagot. Hindi ko alam. Siguro dahil nanghihinayang akong masayang ang talento mo. At sa totoo lang, gusto pa kitang makausap. Sa kanyang tapat na pag-amin, kumabog ang aking puso. Naramdaman kong namumula ang aking mukha. Buti na lang madilim na at hindi nakita ni Paolo. Inalok ni Paolo na magkita kami ulit kinabukasan pagkatapos ng kanyang trabaho. Masaya kong tinanggap ang paanyaya. Habang pauwi, kakaiba ang tibok ng aking puso. Sino ba ang lalaking ito? Bakit niya ako binibigyan ng ganitong pag-asa? Bakit niya ako tinitingnan ng ganito kaseryoso? Sari-saring isipin ang tumatakbo sa aking isip. Halos hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga sinabi ni Paulo. Kinabukasan, tulad ng ipinangako, hinanap ako ni Paulo, mga 5:00 ng hapon iyon. Nakangiti siyang naghihintay sa labas ng aking tindahan. Jamila, salamat talaga kahapon. May oras ka ba ulit ngayon? Tumango ako. Opo. Hanggang bago ng performance ko sa gabi, okay lang. Magkasama naming nilibot ang iba pang mga tanyag na lugar sa Samarkand. Pumunta kami sa Bibi Khanim Mosque. Muling humanga si Paulo sa laki at ganda ng mosque. Grabe. Ang laki. Paano kaya nila naitayo ang ganito kalaking istruktura noong panahong iyon? Ipinaliwanag ko sa abot ng aking makakaya. Ang mosque na ito ay ipinatayo noong ika-14 na siglo sa utos ng imperyo ng Timurid. Ipinatayo ito ni Timur para sa kanyang asawa pagkatapos niyang bumalik mula sa kampanya sa India. Noong panahong iyon, isa ito sa pinakamalaking mosque sa mundo. Masigasig na kumukuha ng litrato si Paulo habang nakikinig sa aking paliwanag. Dahan-dahan naming nilibot ang loob ng mosque. Ang malawak na patio, matataas na simboryo, at masalimuot na mga palamuting baldosa. Lahat ay kamangha-mangha. Taos-pusong nakinig si Paulo sa lahat ng aking paliwanag at ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa Pilipinas. Si Paulo ay isang ordinaryong empleyado na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Maynila, ngunit ang kanyang mga kuwento ay isang bagong mundo para sa akin. Sinabi niya na sa Pilipinas, maraming pagkakataon ang ibinibigay sa mga taong may talento. Kung may kakayahan ka, maaari kang magtagumpay anuman ang iyong pinagmulan o pinag-aralan. Labis akong humanga sa mga sinabi niya. Sunod naming pinuntahan ang mga guho ng Sharisabs, ang bayan ni Timur. Doon, nilibot namin ang mga labi ng Summer Palace. Kahit mga guho na lamang ang natitira, mahihinuha pa rin ang dating kadakilaan nito. Interesado si Paulo sa kasaysayan at ipinaliwanag ko sa abot ng aking makakaya. Sa ikalawang araw, magkasama pa rin kami. Pumunta kami sa Ulugbeg Observatory. Isang obserbatoryo na itinayo noong ika-15 siglo at itinuturing na pinakamahusay sa mundo noong panahong iyon. Interesado rin si Paulo sa agham. Nilibot namin ang obserbatoryo at nag-usap tungkol sa karunungan ng mga tao noon. Sa paglipas ng panahon, isang espesyal na damdamin ang namuo sa pagitan namin. Nagbago ang paraan ng pagtingin ni Paulo sa akin. Mas mainit at mas mapagmahal ang kanyang tingin kaysa sa unang araw. Ako rin, kapag kasama ko siya, kakaiba ang pakiramdam ko. Komportable at masaya. Parang matagal na kaming magkakilala. Sa gabi ng ikatlong araw, maghihiwalay na sana kami malapit sa hotel ni Paulo na babalik sa Tashkent. Lampas 9:00 na ng gabi. Nalungkot akong maghihiwalay na kami. Mabigat ang aking puso sa isiping babalik na siya sa Pilipinas bukas. Habang naglalakad kami sa isang eskinita, biglang hinarang kami ng 4 o 5 lalaki. Mukha silang lasing at masama ang tingin sa isang dayuhan. Nakilala ko sila. Sila ang mga tambay na madalas gumawa ng gulo sa aming lugar. Ang mukhang leader ay lumapit kay Paulo at sumigaw sa Ruso. Hoy! Insik! Teritoryo ko to. Akin na pera mo. Naintindihan ko ang sinabi niya. Nanigas ang buong katawan ko.
Hindi ito ang unang beses na nangyari ito, ngunit takot pa rin ako. Mas natakot ako dahil kasama ko si Paulo. Ngunit, iba si Paulo sa inaakala ko. Hindi siya nataranta. Sa halip, mahinahon niyang hinawakan ng mahigpit ang aking kamay at itinulak ako sa likuran niya, at matigas siyang nagsalita sa Ingles. Hindi ako insik. Pilipino ako. May pera ako, pero huwag ninyong sasaktan ang babaeng ito. Walang panginginig sa boses ni Paulo. Sa halip, puno ito ng kumpiyansa. Kinuha niya ang kanyang wallet mula sa bulsa at iniabot ang pera. Heto na, kunin niyo to at umalis na kayo. Kinuha nila ang pera at nagtinginan. Saglit na namayani ang tensyon. Sa huli, kinuha nila ang pera at umalis ng may pangaasar. Swerte ninyo. Mabait kami ngayon, kaya palalampasin namin. Nang tuluyan na silang mawala, saka lang kumalma si Paulo. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Nanghina ang aking mga tuhod at parang babagsak ako. Niyakap ako ni Paulo. Okay lang, Jamila. Ligtas na tayo. Umalis na sila. Sa kanyang mainit na yakap. Saka ako napahagulgol. Natakot ako. Natakot ako talaga. Natakot akong baka masaktan ka, Paolo. Hinaplos ni Paolo ang aking buhok at sinabi, "Pasensya na. Inilagay pa kita sa panganib." Hindi mo kasalanan. Umiling ako. Salamat sa pagprotekta sa akin. Matagal kaming nakatayo ng ganoon. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Hindi lang dahil sa takot. Ang imahe ni Paulo na handang ipagtanggol ako, kahit sa harap ng panganib, ay malalim na tumatak sa aking puso. Naramdaman kong totoo ang lalaking ito. Isang taong inuuna ang aking kaligtasan kaysa sa sarili niya. Hinawakan ni Paulo ang aking mukha gamit ang kanyang dalawang kamay at tinitigan ako. Pinunasan niya ang aking mukha na puno ng luha at sinabi, "Jamila, sa totoo lang, 2 araw na akong nag-iisip kung karapat-dapat ba akong sabihin ito. 4 na araw pa lang tayong magkakilala. Pero pagkatapos ng nangyari ngayon, hindi ko na kayang pigilan." Nanginginig ang kanyang boses habang nagpapatuloy. "Alam ko ang mga paghihirap mo. Alam kong magkaiba ang mundong ginagalawan natin. Pero sa sandaling ito, ang makasama ka ang pinakamalaking kaligayahan para sa akin. Ayokong palampasin ang damdaming ito. Bigyan mo ako ng pagkakataon." Umiiyak akong tumango. Ganoon din ako, Paolo. Simula nang makilala kita, hindi na ako makatulog sa gabi. Hindi ko alam kung ano ito, pero ang puso ko ay laging napupunta sa iyo. Sa sandaling iyon, kami ay naging magkasintahan. 4 na araw lang ang lumipas, ngunit parang walang hanggan ang pakiramdam. Pakiramdam ko, kasama ang lalaking ito, malalampasan ko ang anumang pagsubok, ngunit ang realidad ay hindi ganoon kadali. Ang pinakamalaking pagsubok ay naghihintay sa amin. Kinabukasan, lakas loob kong inimbitahan si Paulo sa aming bahay. Linggo ng hapon iyon. Gusto ko siyang ipakilala sa aking mga magulang. Si Paulo ay dapat na bumalik sa Tashkent noong gabing iyon para sa kanyang flight pabalik ng Pilipinas kinaumagahan, ngunit masaya siyang pumayag. Nagdala siya ng mga regalong personal niyang inihanda para sa kanyang mga kliyente. Dekalidad na Barako coffee at pinatuyong mangga, hindi para sa sarili niya, kundi mga regalong inihanda para sa mga kliyente, ngunit buong puso niyang ibinigay sa aming pamilya. Mga 4:00 ng hapon, dumating si Paulo sa aming bahay. Nakatira kami sa isang maliit na bahay sa labas ng Samarkand. Luma na ang bahay, ngunit laging malinis dahil sa aking ina. Sinalubong siya ng aking ama, ina, at mga kapatid. Naghubad ng sapatos si Paulo sa may pinto at magalang na bumati. "Magandang hapon po. Ako po si Paulo Reyes. Dahil po kay Jamila, nakilala ko ang ganda ng Uzbekistan. Maraming salamat po sa pag-imbita." Yumuko siya ng malalim bilang paggalang, isang kaugaliang Pilipino, tila naantig ang aking ama sa kanyang kilos. Ang aking ina ay naghanda ng tradisyonal na tinapay, ang lepyoshka, at plov. Ito ang tradisyon sa Uzbekistan sa pagtanggap ng bisita. Sa hapagkainan, mayroon ding mga putaheng tupa, salad, at prutas. Mga pagkaing ilang araw, nang inihanda ng aking ina. Sa hapunan,
Kinain ni Paulo ang lahat ng pagkain ng may gana. Napakasarap po. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Taos-puso siyang humanga at pinuri ang pagkain. Natuwa ang aking ina at inalok siyang kumain pa. Sa gitna ng hapunan, binuksan ni Paulo ang usapan tungkol sa aking talento. Tay, Nay, ang talento ni Jamila sa pagkanta ay napaka-espesyal. Aksidente ko pong narinig ang kanyang pagkanta at talagang humanga ako. Kung maisasama sa sistema ng Pilipinas, malaki ang kanyang pagkakataon. Interesadong nakinig ang aking ama, ngunit unti-unting dumilim ang mukha ng aking ina. Nag-aalalang tumingin sa akin ang aking ina. Alam ko ang ibig sabihin ng tingin na iyon. Pagkatapos ng hapunan at pag-alis ni Paulo, pumasok ang aking ina sa aking silid. Kasama niya ang aking ama. Seryoso ang kanilang mga mukha. Jamila, mag-usap tayo. Mabigat ang boses ng aking ina. Nanikip ang aking dibdib. Alam kong tututol sila, ngunit ayaw kong marinig. Anak, alam naming gusto mo ang lalaking si Paulo, pero hindi ba masyadong mabilis? Ilang araw pa lang kayong magkakilala. Nag-aalalang sabi ng aking ama. Sumagot ako, Itay, nararamdaman kong totoo po ang intensyon niya. Iba si Paulo. Siya ang unang taong tumingin sa akin ng ganito kaseryoso. Bumuntong hininga ang aking ina. Jamila, hindi mo pa alam ang mundo. Alam mo ba kung gaano karaming babae ang nahirapan matapos magpakasal sa isang lalaking Pilipino? Nagpatuloy ang aking ina. Maraming naghihiwalay dahil sa pagkakaiba ng kultura at marami ring nasasaktan dahil sa tingin ng iba na para silang binili dahil sa pera. Oo, marunong kang mag-Filipino, pero hindi lang iyon. Ang wika ay simula pa lang. Sumang-ayon ang aking ama. Naaalala mo ba ang anak ni G. Mahmoud sa ating lugar? Si Fatima, nagpakasal siya sa isang Pilipino at umalis, pero bumalik pagkatapos ng isang taon. Hindi raw niya kasundo ang pamilya ng asawa. Hindi rin niya gusto ang pagkain at nahirapan siya sa mainit na klima. Napakalaki ng sakit na dinanas niya. Pinigilan ko ang aking mga luha at sinabi, hindi po ganoong tao si Paulo. Siya ay isang taong tunay na sumusuporta sa aking talento at nirerespeto niya ako bilang isang tao. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Anak, hindi namin ito ginagawa dahil hindi ka namin mahal. Ginagawa namin ito dahil mahal na mahal ka namin at nag-aalala kami. Naging mabigat ang kapaligiran sa bahay sa sumunod na mga araw. Kinansela ni Paulo ang kanyang flight noong Lunes ng umaga at nagpasya siyang manatili pa ng ilang araw sa Samarkand. Tumawag daw siya sa kanyang kumpanya at nag-file ng leave. Hindi ako maaaring umalis nang hindi nakukumbinsi ang mga magulang mo. Jamila, ikinuwento ko ng detalyado kay Paulo ang pagtutol ng aking mga magulang. Seryosong sinabi ni Paulo, Jamila, gusto kong personal na makausap ang iyong mga magulang at iparating ang aking tunay na intensyon. Babalik ako ulit. Gusto kong formal na humingi ng pahintulot. Noong Martes ng gabi, muling bumisita si Paulo sa aming bahay. Sa pagkakataong ito, mas magalang siyang lumuhod sa harap ng aking mga magulang. Kumakabog ang aking puso. Tay, Nay, 4 na araw pa lang po kaming magkakilala ni Jamila. Maaaring isipin ninyong napakaikling panahon nito. Ngunit sigurado po ako. Nanginginig ngunit matatag ang boses ni Paulo. Minahal ko si Jamila hindi dahil sa pera o anumang bagay, kundi dahil sa kanyang talento, sa kanyang potensyal, at sa kung sino siya bilang isang tao. Sa Pilipinas ako po ang bahalang tumupad ng kanyang mga pangarap. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Nanatiling tahimik ang aking ama. Naluha ang aking ina at nagtanong, Paulo, mapapasaya mo ba talaga ang aming anak? Hindi ba siya malulungkot at mahihirapan sa Pilipinas? Iyon ang pinakaaalala namin. Dito, kasama niya ang pamilya, ngunit sa Pilipinas, mag-isa lang siya. Yumuko si Paulo. Naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala. May mga magulang din po ako, at naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Ngunit ipinapangako ko po, sisiguraduhin kong hindi malulungkot si Jamila sa Pilipinas, na magniningning ang kanyang talento, at higit sa lahat, na magiging masaya siya.
Gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Gusto ko pong pakasalan si Jamila. Sa sandaling iyon, parang huminto ang hangin sa silid. Halos hindi ako makahinga. Dahan-dahang nagsalita ang aking ama, Paulo. Naiintindihan namin ang iyong intensyon. Ngunit mayroon kaming tradisyon. Sana'y maintindihan mo rin ang puso ng isang magulang na magpapalayo ng anak. Nag-atubili sandali ang aking ama bago nagsalita. Ayon sa aming tradisyon, ang magiging manugang ay dapat maghanda ng dote para sa pamilya ng nobya. Ito ay simbolo ng pagpapahalaga at responsibilidad sa aming anak. Mga 200,000 ay sapat na. Hindi nag-atubili si Paulo. Naiintindihan ko po. Ihahanda ko po. Bumalik si Paulo sa Pilipinas noong Miyerkules at araw-araw kaming nag-video call. Sabi niya, masipag siyang nag-iipon ng pera sa Pilipinas. Bukod sa trabaho sa kumpanya, kumukuha rin daw siya ng part-time job. Naawa ako. Paolo, hindi mo na kailangang gawin iyan. Ngunit tumawa lang si Paulo at sinabing okay lang. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik si Paulo sa Uzbekistan. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng i-350,000. Mas malaki ng 1150,000 kaysa sa hiniling ng aking mga magulang. Nagulat ako, Paolo, hindi mo kailangang magdala ng ganito kalaki. Iniabot ni Paulo ang pera sa aking mga magulang at sinabi, hindi po ito para bilhin si Jamila. Ito po ay paggalang sa inyong malaking pamilya at tradisyon, at isang pangako na aalagaan ko si Jamila habang buhay. At para kahit nasa Pilipinas na si Jamila, hindi kayo mag-aalala, gusto ko pong makatulong kahit kaunti. Sana po ay tanggapin ninyo kahit maliit na halaga. Napaiyak ang aking ina nang makita ito. Mahigpit na hinawakan ng aking ama ang kamay ni Paulo. Paolo, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming anak. Ngayon, alam na namin na totoo ang iyong intensyon. Nagkaroon kami ng maling akala. Patawarin mo kami. Sa wakas, pumayag na rin ang aking mga magulang sa aming kasal. Napaiyak ako sa tuwa. Sa wakas, isang bagong kabanata ang magbubukas sa aking buhay. Pagkatapos makuha ang basbas ng aking mga magulang, agad na tinulungan ako ni Paulo sa pag-aasikaso ng aking visa para sa Pilipinas. Mula sa paghahanda ng mga dokumento hanggang sa pag-book ng appointment sa embahada, lahat ay maingat niyang inasikaso. Pagbalik niya sa Pilipinas, araw-araw siyang tumatawag para alamin ang estado ng proseso. Jamila, kumpleto na ba ang mga dokumento mo? Kamusta ang interview sa embahada? Huwag kang kabahan, maging natural ka lang sa pagsagot. Ang proseso ng pag-apply ng visa ay mas komplikado kaysa sa inaasahan. Maraming dokumentong kailangang ihanda tulad ng birth certificate, family relation certificate, at marriage certificate. Nagpadala si Paulo ng listahan ng mga kinakailangang dokumento at ipinaliwanag isa-isa kung paano ihanda ang mga ito. Sa umaga, nagtatrabaho ako, at sa gabi, inaasikaso ko ang mga dokumento. Ang pinakamahirap ay ang interview sa embahada. Kailangan kong pumunta sa embahada ng Pilipinas sa Tashkent. Mula Samarkand hanggang Tashkent ay 2 oras na biyahe sa tren. Isang gabi bago ang interview, hindi ako makatulog sa kaba. Patuloy akong pinalakas ng loob ni Paulo sa telepono. Kaya mo yan, Jamila. Maging tapat ka lang sa pagsagot. Sa araw ng interview, nanginginig akong pumasok sa embahada. Ang interviewer ay nagtanong sa Filipino at ginawa ko ang lahat para makasagot ng maayos. Bakit mo gustong pumunta sa Pilipinas? Paano kayo nagkakilala ni G. Paolo Reyes? Ano ang gusto mong gawin sa Pilipinas? Sinagot ko ng buong katapatan na mahal ko si Paulo at gusto kong mag-aral ng pagkanta sa Pilipinas. Pagkalipas ng 2 buwan, sa wakas, lumabas na ang aking visa. Bumili ako ng tiket para sa flight patungong Pilipinas. Isang linggo bago ang aking pag-alis, naging abala ang aming bahay. Inihanda ng aking ina ang mga damit na dadalhin ko at binigyan ako ng aking ama ng mga payo. Anak, mag-ingat ka sa Pilipinas at makinig ka kay Paulo. Isang gabi, bago ang aking pag-alis, nagkaroon kami ng maliit na despedida. Naghanda ang aking ina ng mga paborito kong pagkain. Sa hapagkainan, puno ng mga paborito kong putahe tulad ng plov, samsa, manti, at shurpa. Habang kumakain, pinipigilan ko ang aking mga luha.
Mahigpit na hinawakan ng aking ina ang aking kamay habang umiiyak. Jamila, huwag kang magkakasakit sa Pilipinas. Kung nahihirapan ka, tawagan mo kami. Palagi kaming nandito para sa'yo. Walang imik ang aking ama, ngunit tinapik niya ang aking balikat bilang pagpapalakas ng loob. Abutin mo ang iyong mga pangarap. Palagi kaming susuporta sa'yo. Inayos ng aking mga kapatid ang aking mga gamit. At tila naiinggit, ate, ang ganda raw sa Pilipinas. Pwede rin ba kaming bumisita doon balang araw? Tanong ni Layla. Tumango ako. Oo naman. Kapag nakaipon na ako, iimbitahan ko kayong lahat. Umiyak ang bunso kong kapatid na si Amir habang nakayakap sa akin. Ate, huwag ka nang umalis. Mahigpit kong niyakap si Amir at sinabi, babalik din si ate. At tatawag ako palagi. Ang flight papuntang Maynila ay tumagal ng halos 10 oras. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naramdaman ko ang sabay na pananabik at takot para sa isang bagong buhay. Makaka-adjust kaya ako sa Pilipinas? Matutupad ko kaya ang mga pangarap ko tulad ng sinabi ni Paulo? Sari-saring isipin ang tumatakbo sa aking isip. Sa loob ng eroplano, binuklat ko ang aking Filipino phrasebook. Nirepaso ko ang mga ekspresyon na maaaring gamitin sa airport. Saan po ang banyo? Saan po makukuha ang bagahe? Saan po ang sakayan ng taxi? Tahimik akong bumubulong habang nagsasanay. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ng mga alas 10 ng gabi. Pagbaba sa eroplano, dumaan ako sa immigration at kinuha ang aking bagahe. Paglabas ko sa arrival area, naghihintay si Paulo na may dalang isang bouquet ng bulaklak. Jamila, nandito ka na. Welcome to the Philippines. Malapad ang ngiti ni Paulo habang niyayakap ako. Niyakap ko siya at napaiyak. Paglabas namin ng airport, nagulat ako. Hating gabi na, pero maliwanag pa rin ang paligid. At ang dami ng tao, ramdam ko agad ang init at halumigmig ng hangin. Ang kalsada ay puno ng mga sasakyan, at ang enerhiya ay ibang-iba. Paolo, ang ganda dito. Ganito ba talaga ka-busy? Kahit gabi na, humanga ako. At ngumiti si Paulo. Simula pa lang yan, mas marami ka pang makikitang kamangha-mangha. Sumakay kami ng taxi papunta sa Maynila. Hating gabi na, ngunit ligtas ang pakiramdam. Ang mga tao ay tahimik, abala sa kani-kanilang mga telepono. Walang maingay o nagkakalat. Ibang-iba sa masikip na pampublikong sasakyan sa Uzbekistan. Sa loob ng taxi, tiningnan ko ang paligid. Matataas na gusali ang nakatayo at ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang. Dinala ako ni Paulo sa isang maliit na condominium unit na inihanda niya. Dito muna kami titira, sabi niya. Kahit maliit na studio unit lang ito, para sa akin, para itong palasyo. May shower na may mainit na tubig, malinis na kusina, maayos na aircon, at mabilis na internet. Halos maiyak ako sa tuwa. Kinabukasan, tulad ng ipinangako, dinala ako ni Paulo sa isang audition sa isang music label sa Quezon City. Sumakay kami ng MRT. Pagbaba namin sa istasyon, muli akong namangha. Napakaraming tao. Ngunit kahit masikip, may kaayusan. Sa audition, puno ng mga taong tulad kong nangangarap maging mang-aawit. Sa waiting area, nanginginig ang aking mga kamay sa kaba. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay at sinabi, "Kaya mo yan, Jamila." Naniniwala ako sa talento mo. Nanginginig kong kinanta ang inihanda kong kanta. Isang pinaghalong katutubong awit ng Uzbekistan at isang OPM ballad. Habang kumakanta, ipinikit ko ang aking mga mata at ibinuhos ang buong puso ko. Ang pananabik sa aking bayan, ang pagmamahal sa pamilya, at ang pagnanais para sa isang bagong pangarap. Naging mainit ang reaksyon ng mga hurado. Napakabihira ng iyong dating. Medyo may accent ka pa, pero napakahusay ng iyong pagpapahayag ng damdamin, sabi ng isang hurado. Idinagdag ng isa pa, ang katotohanang isang dayuhan ang kumakanta ng OPM ay isang malaking bentahe. Nasa global era na tayo. May malaki kang potensyal. Paglabas namin sa audition, mahigpit na hinawakan ni Paulo ang aking kamay. Ang galing mo, Jamila. Siguradong maganda ang magiging resulta. Naramdaman kong 2 araw pa lang ako sa Pilipinas.
Isang hakbang na akong mas malapit sa aking pangarap. Ang lugar na ito ay tunay na isang lupain kung saan ako ay nirerespeto at maaaring matupad ang aking mga pangarap. Lahat ng ipinangako ni Paolo ay nagkakatotoo. Pagkalipas ng isang taon, natanggap ako sa audition ng music label at naging isang official trainee. Araw-araw akong sumasailalim sa vocal training at mga aralin sa Filipino para paghusayin ang aking kakayahan. Mahigpit ang mga guro, ngunit tunay nila akong inaalagaan. Kapag mali ang aking bigkas, paulit-ulit nila akong tinuturuan. At kapag mali ang aking paghinga, itinuturo nila mula sa simula at nagpasya kaming magpakasal ni Paulo. Nag-book kami sa isang event place sa Maynila at inimbitahan ang aking mga magulang sa Pilipinas. Inimbitahan ko ang aking mga magulang at mga kapatid. Naisip kong maganda kung makikita nila mismo ang Pilipinas. Kinabahan daw ang aking mga magulang sa kanilang unang pagsakay sa eroplano. Ikinuwento sa akin ni Leila sa telepono. Ate, sobrang kinabahan sila mama at papa bago sumakay ng eroplano. Si papa, nagkukunwaring okay lang pero nanginginig ang kamay. Ngumiti ako at sumagot, okay lang yan. Masasanay din sila. Pagdating ng aking mga magulang sa NAIA, natulala sila paglabas sa arrival area. Hinawakan ng aking ina ang aking braso at bumulong. Jamila, airport ba talaga ito? Nagulat ang aking ama sa mga escalator. Kusang gumagalaw ito. Ang galing. Parang bata. Ang aking ama, natuwang-tuwa, habang naglalakad sa escalator. Ang aking mga kapatid ay abala sa pagkuha ng litrato sa iba't ibang bahagi ng airport. Humanga ang aking mga magulang kahit sa mga banyo na moderno ang disenyo. Paglabas ng aking ina sa banyo, sinabi niya, Jamila, mas malinis pa sa hotel ang banyo. Automatikong nagfa-flush at may mainit na tubig pa. Ngumiti ako at sumagot, Ma, simula pa lang yan. Dinala namin ni Paulo ang aking mga magulang at kapatid sa Maynila. Nagrenta si Paulo ng isang malaking van. Maliit ang ordinaryong sasakyan para sa aming 7. Tumawag si Paulo ng sasakyan gamit ang isang ride-hailing app at dumating ito sa loob ng 2 minuto. Nagulat ang aking ama at nagtanong, Ganoon kabilis? Sa Samarkand, kailangan naming maghintay ng 30 minuto para sa taxi. Ngumiti si Paulo at sumagot, Normal lang po iyan dito sa Pilipinas. Kapag tumawag ka sa app, darating sa loob ng ilang minuto. Ang driver ay hindi na ilang kahit dayuhan ang aking mga magulang. Sa halip, magalang siyang bumati at inilagay ang aming mga bagahe sa likod. Saan po tayo? Ia-adjust ko po ang aircon para komportable kayo. Bumulong ang aking ina sa akin. Bakit ang babait ng mga tao dito? Tinatrato nila ang mga customer na parang hari. Pagpasok ng sasakyan sa Metro Manila, lalong namangha ang aking mga magulang. 10:00 na ng gabi, pero ang syudad ay kumikinang. Ang mga makukulay na ilaw ng matataas na gusali, ang malilinis na kalsada at ang maayos na daloy ng trapiko. Tumingin ang aking ama sa labas ng bintana at humanga. Ganito pala kalaki at karaming tao, pero paanong napaka-organisado. Sa isang traffic light lang, humihinto lahat ng sasakyan. Nagulat ang aking ina sa mga kalye. Walang basura. Gabi na pero may mga babaeng naglalakad mag-isa. Napakaligtas na bansa. Nagtanong si Laila. Ate, okay lang bang maglakad mag-isa dito sa gabi? Tumango ako. Oo, ligtas talaga dito sa Pilipinas. Naglalakad din ako mag-isa sa gabi. Tila nabigla ang aking mga magulang sa lahat ng bagay sa Pilipinas. Pagdating sa aming bahay, muli silang namangha. Maliit lang ang aming kondo, ngunit malinis at moderno. Pagpasok sa pinto, automatikong bumukas ang ilaw. Isang motion sensor, may gripo na agad naglalabas ng mainit na tubig, malakas na aircon, mabilis na internet, at mga modernong gamit sa bahay. Tiningnan ng aking ina ang kusina at sinabi, napakadaling magluto dito. Lahat ng kailangan nandito. May induction stove, may microwave. Ibang-iba sa bahay natin. Binuksan ng aking ama ang TV sa sala. Malaki at malinaw ang screen. Pinindot-pindot ng aking ama ang remote at namangha.
Ang daming channel. Mahigit 100. Ngumiti ako at ipinaliwanag. Itay, cable TV po yan. Pwede niyong panoorin ang anumang programa kahit anong oras. Kinabukasan, ipinasyal namin ang aking mga magulang at kapatid sa Maynila. Una naming pinuntahan ang isang malaking mall. Weekend kaya napakaraming tao. Ngunit sa kabila ng dami ng tao, may kaayusan. Pumipila ang mga tao at nagsasabi ng sorry kapag nagkakabanggaan. Habang naglalakad, walang tigil sa paghanga ang aking ina. Ang mga tindahan ay magkakatabi at ang makukulay na karatula ay nakakaakit ng pansin. Walang katapusang hanay ng mga tindahan ng kosmetiko, damit, alahas at kainan. Ang aking mga kapatid ay tuwang-tuwa na tumitingin sa kung ano-ano. Habang naglalakad, tinanong ng aking ina ang isang Pilipina kung saan ang banyo. Nagtanong siya sa Ingles, ngunit hindi marunong mag-Ingles ang babae. Ngunit hindi siya basta umalis. Kinuha niya ang kanyang smartphone, binuksan ang translation app, at hinanap ang lokasyon ng banyo. Sinamahan pa niya kami hanggang doon. Nagpasalamat ang aking ina sa babae at napaiyak. Pagkatapos niyang gumamit ng banyo, sinabi niya sa akin, "Jamila, paanong naging ganito kabait sa isang estrangherong dayuhan?" Siguradong abala siya, pero naglaan siya ng oras para sa atin. Ngumiti ako at sumagot, "Ma, ganyan po talaga ang mga Pilipino. Napakabait po nila." Kumain kami ng adobo at sinigang. Namangha ang aking mga magulang at kapatid sa pagkaing Pilipino na ngayon lang nila natikman. Sabi nila, masarap daw, lalo na ang aking ama. Nagustuhan niya talaga ang lechon. Balat ba ito ng baboy? Ang lutong at ang sarap. Nakaka-addict. Sa isang restaurant kami nananghalian. Inihaw ni Paulo ang liempo at tinuruan sila kung paano kumain gamit ang sausawan. Noong una, nailang sila pero agad din silang nasanay. Sabi ng aking ina, hindi nakakaumay ang baboy kapag ganito. Napakasarap. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa Tagaytay. Sumakay kami ng sasakyan para akyatin ang bundok. Mula sa itaas, tanaw ang buong Taal Volcano at ang lawa nito. Napatulala ang aking ama habang nakatingin sa labas. May ganito kalaking bulkan pala dito. Ang mga gusali ay walang katapusan. Pag-akyat namin sa viewing deck, bumungad sa amin ang tanawin ng Taal. Ang 360-degree na tanawin ay napakaganda. Ang lawa ay pumapalibot sa bulkan at ang mga berdeng puno ay siksikan. Napaiyak ang aking ina habang pinagmamasdan ang tanawin. Jamila, dito ka pala nakatira. Napakagandang bansa. Sa gabi, pumunta kami sa Manila Bay. Palubog na ang araw. Ang baybayin ay puno ng tao ngunit hindi magulo. May mga nagbibisikleta, nagjo-jogging at mga nakaupo sa banig, bawat isa ay nag-enjoy sa kanilang sariling paraan. Humanga ang aking ama sa malinis na baybayin. Isang malaking karagatan ang nasa gitna ng siyudad, pero napakalinis ng tubig. Ang mga tao ay nag-ehersisyo, nagbibisikleta, at naglalakad. Isang maunlad na bansa talaga. Wala kaming ganitong parke sa Samarkand. Ang aking mga kapatid ay masayang nagtatakbuhan sa baybayin. Sumigaw si Amir. Ate, ang ganda dito. Gusto ko ring tumira dito balang araw. Niyakap ko si Amir at sinabi, kung mag-aaral ka ng mabuti, makakapunta ka dito. Bumili kami ng street food at kumain sa baybayin. Ang mga pagkaing Pilipino ay naging paborito ng aking mga magulang at kapatid, sabi ng aking ina. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na isaw. Pati ang sarsa, ang sarap. Nagtanong si Leila, Ate, madalas ba kayong kumain ng ganito? Tumango ako. Oo. Paborito ng mga Pilipino ang street food. Nang tuluyang dumilim at sumindi ang mga ilaw ng syudad, isang mas magandang tanawin ang bumungad. Ang mga gusali sa baybayin ay nagniningning. Tahimik na pinanood ng aking mga magulang ang tanawin. Kinabukasan, pinasyalan namin ang Intramuros at ang National Museum. Gusto kong ipakita sa kanila ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Sa pagtingin sa mga lumang pader ng Intramuros, sinabi ng aking ama, may mahabang kasaysayan din pala ang Pilipinas. Ang galing na napapanatili nila ang ganito kagandang lugar.
Sa loob ng Fort Santiago, kumuha kami ng mga litrato. Tuwang-tuwa ang aking ina at mga kapatid. Isang gabi bago ang kasal, formal na nagbigay galang si Paulo sa aking mga magulang sa aming bahay. Nagmano siya sa kanila, isang tradisyonal na paraan ng paggalang sa Pilipinas. Tay, Nay, pangako ko po na paliligayahin ko si Jamila habang buhay. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa akin. Mahigpit na hinawakan ng aking ama ang kamay ni Paulo. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang kamay. Paolo, 1 taon na ang nakalipas. Pinagdudahan kita. Mayroon akong maling akala tungkol sa mga lalaking Pilipino. Ngunit ngayon, alam ko na, tunay mong mahal ang aming anak. Nagpatuloy ang aking ama. Salamat sa pagbibigay sa aking anak ng isang matatag at magandang mundo. Hindi ko alam na ganito pala kaunlad, kaligtas, at kaayos ang Pilipinas. Magiging masaya si Jamila dito. Panatag na ako. Umiyak din ang aking ina. Paolo, alagaan mo ang aming anak. Napakasuwerte namin na magkaroon ng manugang na tulad mo. Noong una, marami kaming alalahanin, pero ngayon, nakikita naming napakabuting tao ang nakilala ni Jamila. Napakabuti mong tao. Umiyak ako habang pinapanood sila. Ito ang sandali kung kailan tunay na naintindihan at binasbasan ng aking mga magulang ang aking desisyon. Ang aking mga magulang na matinding tumutol 1 taon na ang nakalipas ay lubusang nagbago ng isip matapos makita mismo ang Pilipinas. Ang sinseridad ni Paulo at ang imahe ng Pilipinas ang nagpabago sa puso ng aking mga magulang. Bumulong si Leila sa akin. Ate, sabi ni Papa kay Mama kagabi, napakasuwerte raw ni Jamila. Biyaya raw na makatira sa ganitong bansa. Gusto ko ring maging tulad mo, ate. Niyakap ko si Laila at sinabi, kaya mo rin. Magsikap ka lang. Napakaganda ng aming kasal. Dumating ang aking mga magulang at kamag-anak mula sa Uzbekistan at marami ring dumating na pamilya at kaibigan ni Paulo. Maganda ang pagkakaayos ng reception at lahat ay perpekto. Nakasuot ako ng puting wedding gown at naglakad kasama si Paulo sa aisle. Tumugtog ang musika at tumayo ang lahat ng bisita. Dahan-dahan akong naglakad na nakakapit sa braso ng aking ama. Sa sandaling iyon, nag-flashback sa aking isipan ang lahat ng paghihirap sa aking buhay. Ang souvenir shop sa Samarkand, ang pagkanta sa kalye, ang kahirapan, ang unang pagkikita namin ni Paulo, ang pagtutol ng aking mga magulang, at ngayon, ang sandaling ito, iniabot ng aking ama ang aking kamay kay Paulo at sinabi, alagaan mo ang aming anak. Yumuko si Paulo at sumagot, paliligayahin ko po siya habang buhay. Hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Mga luha ng kaligayahan. Mayroong seremonya, at nagpalitan kami ng mga panata. Binasa ko ang aking panata sa Filipino, isang bagay na hindi ko inakala 1 taon na ang nakalipas. Ako, si Jamila, ay tinatanggap ka, Paulo Reyes, bilang aking kabiyak. Sa hirap at ginhawa, nanginginig ngunit puno ng kumpiyansa ang aking boses. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang reception. Dumating din ang CEO at mga guro mula sa aking music label. Binati ako ng CEO at sinabi, Jamila, congratulations. Live happily. At magpatuloy ka sa pagsisikap. Malapit nang magkaroon ng magandang balita. Pagkatapos ng kasal, buong puso kong tinahak ang landas patungo sa aking pangarap. Sa music label, araw-araw akong nagvo-vocal training ng 6 na oras. Mula sa pag-aayos ng aking bigkas sa Filipino, tamang paghinga, nagsikap ako ng husto. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga para sa vocal exercises at mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, nasa training ako. Sa hapon, mayroon akong Filipino class. At sa gabi, dance practice. Kumakanta ako hanggang hating gabi. Mahirap, ngunit masaya. Ginagawa ko ang gusto kong gawin. Si Paulo ay buong pusong sumuporta sa akin. Gumigising siya kasama ko sa madaling araw para ihanda ang almusal. At kapag gabi na ako umuuwi, naghahanda siya ng hapunan. Minamasahe niya ako kapag pagod ako at pinalalakas ang aking loob kapag nahihirapan ako. Kaya mo yan, Jamila. Naniniwala ako sa talento mo.
Pagkalipas ng 6 na buwan, dumating ang isang pagkakataon. Naimbitahan akong sumali sa isang maliit na singing contest sa isang local TV station. Maliit lang ito, ngunit isang malaking pagkakataon para sa akin. Hindi ito national broadcast, ngunit isang cable channel na may maraming manonood. Naghanda ako ng isang natatanging performance na pinagsasama ang katutubong awit ng Uzbekistan at OPM. Ang unang bahagi ay katutubong awit ng Uzbekistan at ang ikalawang bahagi ay OPM. Espesyal din ang areglo. Ginamit namin ang tunog ng tradisyonal na instrumento, ang dutar, bilang background at isinama ang himig ng OPM. Sa araw ng broadcast, nanginginig ang aking mga kamay sa kaba. Sa waiting room, paulit-ulit kong hinihimig ang kanta. Nag-text si Paulo. Kaya mo yan, Jamila. Naniniwala ako sa talento mo. Manonood ako live mula sa opisina. Mahal kita. Pag-akyat ko sa entablado, ipinikit ko ang aking mga mata at nagsimulang kumanta. Napuno ng aking boses ang studio. Habang kinakanta ko ang katutubong awit ng Uzbekistan, naisip ko ang aking bayan. Ang aking mga magulang, mga kapatid, at ang asul na kalangitan ng Samarkand. Nang lumipat ako sa OPM, naisip ko ang mga alaala namin ni Paulo. Ang aming unang pagkikita, ang pagkanta sa Shah Izinda, at ang mga mapanganib na sandali. Nang matapos ang kanta, nag-standing ovation ang mga hurado at ang audience. Sinabi ng isang hurado, isang kamanghamanghang performance, isang babae mula sa Uzbekistan na kumakanta ng OPM nang may ganitong damdamin. Hindi lang ito isang kanta, ito ay isang pagsasama-sama ng dalawang kultura. Idinagdag ng isa pang hurado, may katapatan sa boses ni Jamila, hindi lang magaling sa teknikalidad, kundi may puso. Ang ganitong mang-aawit ay kailangan sa industriya ng OPM. Hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Hindi ko inakalang ganito nila tatanggapin ang aking kanta. Ang broadcast na iyon ay nagkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa inaasahan. Ang video na na-upload sa YouTube ay umabot ng 1 milyong views sa loob ng 1 linggo at puno ng mga mensahe ng suporta ang comment section. Mula sa Uzbekistan pero ang galing kumanta ng OPM, nakakaantig, sinusuportahan namin ang isang dayuhang mang-aawit na nagmamahal sa Pilipinas. Go Jamila! Salamat sa isang dayuhang nagpapakita ng ganitong paggalang at pagmamahal sa kulturang Pilipino. Ang ganda rin ng kanyang bigkas sa Filipino. Isang comment ang nagsabi, hindi ba't ito ang tunay na globalisasyon? Nagtatagpo ang magkakaibang kultura para lumikha ng isang magandang harmonya. Inalok ako ng music label ng isang official debut. Nagpasya silang maglabas ng isang single album na may konsepto ng isang babaeng Uzbek na nagpapakilala ng OPM. Sabi ng CEO, Jamila, ngayon na ang tunay na simula. Maghanda tayo ng magandang kanta at magdebut ng maayos. Parang panaginip. Ako, na dating tindera sa souvenir shop sa Samarkand, ay magdedebut bilang isang mang-aawit sa Pilipinas. Isang bagay na hindi ko inakala, 1.5 taon na ang nakalipas. Tinawagan ko si Paulo. Paolo, magdedebut na ako. Dahil sa'yo, to, tuwang-tuwa si Paulo at sinabi, congratulations, Jamila. O dapat, asawa na kita, kaya, mahal na. Mahal, congratulations. Alam ko na mula pa noong una kong marinig ang kanta mo, espesyal ka. Ang title track ay isinulat ng isang sikat na kompositor. Ang pamagat ng kanta ay Pusong Nanabik. Isang kanta tungkol sa pananabik sa bayan at sa minamahal. Tamang-tama sa aking kwento. Ibinuhos ko ang lahat ng aking damdamin sa kantang iyon. Napaka-espesyal ng aming music video shoot. Mayroon kaming location shoot sa Uzbekistan. Gumastos ang music label para mag-shoot kami sa Samarkand. Nag-shoot kami sa Registan Square, Shah Izinda Necropolis, at kahit sa harap ng souvenir shop kung saan ako nagtrabaho. Naging cameo rin sa music video ang aking mga magulang at kapatid. Isang eksena kung saan nakaupo sila sa paligid ng hapagkainan. Nahihiya ang aking ina sa harap ng kamera. Ngunit pumayag siya para sa akin. Pagkatapos ng shoot, sinabi ng direktor, Jamila, napakainit ng pamilya mo. Maganda ang nakuha nating eksena.
Nang ilabas ang aking unang single album, naging explosive ang reaksyon. Pumasok ito sa music charts at nakatanggap ako ng mga imbitasyon mula sa iba't ibang programa sa TV. Mula sa morning shows hanggang sa evening shows, 3 hanggang 4 na taping ang ginagawa ko sa isang araw. Naging abala ako. Sa isang talk show, tinanong ako ng host, Jamila, malaki ang ipinagbago ng buhay mo, bago, at pagkatapos mong dumating sa Pilipinas. 'Di ba? Opo, tuluyang nagbago. Sa Uzbekistan, mahirap kumita kahit 500 sa isang araw, pero ngayon, nakakatanggap ako ng tamang bayad para sa aking talento. Muling nagtanong ang host, ano ang pinakagusto mo? Sa Pilipinas, nag-isip ako sandali at sumagot, ang pagkakataon. Ang Pilipinas ay isang bansang nagbibigay ng pagkakataon sa mga may talento, anuman ang kanilang pinagmulan. Dayuhan ako, pero hindi ako nakaranas ng diskriminasyon. Sa halip, mas marami akong natanggap na suporta. Tumaas din ang aking kita. Kumikita ako ng higit sa 20 beses ng aking sahod sa Uzbekistan. Kumikita ako ng humigit kumulang 180,000 sa isang buwan. Mula sa perang iyon, nagpapadala ako ng 45,000 buwan-buwan sa aking mga magulang. Nagpapadala rin ako para sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Sinabi ng aking ama sa telepono, Jamila, hindi namin inakala na magtatagumpay ka ng ganito. Ipinagmamalaki ka namin. Dahil sa'yo, umayos ang buhay ng aming pamilya. Makakapagkolehiyo na si Laila at makakapag-aral na rin sa mga tutorial center ang mga kapatid mo. Umiiyak akong sumagot, Itay, ito lang po ang kaya kong gawin. Ipinagmamalaki raw ako ng aking ina sa aming mga kababayan. Ikinuwento sa akin ni Farida sa telepono. Ate, ipinagmamalaki ka ni Mama sa mga kapitbahay. Naging singer ang anak ko sa Pilipinas. Lumalabas pa sa TV. Ang Pilipinas ay isang maunlad na bansa. Naligtas ang aming pamilya dahil nagpakasal ang anak ko sa isang Pilipino. Itinuturing ko na ngayong pangalawang tahanan ang Pilipinas. Dito, hindi lang ako nagtatrabaho para mabuhay, kundi para ipakita ang aking talento at tuparin ang aking mga pangarap. Ang sistematikong sistema ng Pilipinas, ang patas na pagkakataon, at ang kulturang nagpapahalaga sa talento ang nagdala sa akin dito. Pagkalipas ng 1 taon mula nang mag-debut, nakasama ako sa isang malaking music show, isang national broadcast. Sa entablado, kinabahan ako, ngunit puno rin ng kumpiyansa. Perpekto kong inawit ang aking inihandang kanta. Pagkatapos ng broadcast, puno ng mga mensahe ng suporta ang online forums. Isang manonood ang nagsulat. Sa panunood kay Jamila, naramdaman ko na ang Pilipinas ay isang bansang kung saan maaari kang magtagumpay basta't may kakayahan ka. Hindi mahalaga ang nasyonalidad o pinagmulan, kundi ang talento at pagsisikap. Salamat sa mga taong tulad ni Jamila na pinili ang Pilipinas. Si Paulo ay nananatiling matatag na suporta sa aking tabi. Sa kabila ng aking abalang schedule, inaalagaan at sinusuportahan niya ako. Kapag gabi na ako natatapos sa taping, maaga siyang umuuwi mula sa trabaho para sunduin ako. Sinasabi niyang magpahinga ako sa bahay kapag pagod ako at dinadala niya ako sa ospital kapag masama ang aking pakiramdam. Paminsan-minsan, naaalala ko ang souvenir shop sa Samarkand 1.5 taon na ang nakalipas. Kung hindi ko nakilala si Paulo noong araw na iyon, malamang ay nandoon pa rin ako kumakanta para sa 500 na tip. Nabubuhay araw-araw ng walang pag-asa para sa hinaharap. Ngunit dinala ako ng tadhana dito. Ipinakilala niya sa akin ang isang taong parang anghel, si Paulo, at dinala ako sa bansang Pilipinas. Ang pagkakataon at pag-asa na ibinigay sa akin ng Pilipinas ay isang napakahalagang regalo na hindi mabibili ng anumang pera. Ngayon, gusto kong maging isang mang-aawit na nagpapakilala sa magandang kultura ng Pilipinas sa buong mundo. Gusto kong maging tulay na nag-uugnay sa kultura ng Pilipinas at Uzbekistan. Ito ang aking pasasalamat kay Paulo at sa bansang ito na naniwala at sumuporta sa akin. Kamakailan, tumawag ang embahada ng Uzbekistan. Inimbitahan nila akong mag-perform sa isang cultural exchange event sa pagitan ng Pilipinas at Uzbekistan. Masaya kong tinanggap ang imbitasyon.
Isang malaking karangalan na maging tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Dumalo rin sa pagtatanghal na iyon ang mga embahador ng parehong bansa. Kinanta ko ang isang pinaghalong katutubong awit ng Uzbekistan at OPM. Pagkatapos ng pagtatanghal, sinabi sa akin ng embahador ng Uzbekistan, "Jamila, ikaw ay isang karangalan ng aming bansa. Salamat sa iyong aktibong pagtatanghal sa Pilipinas at pagpapakilala sa Uzbekistan." Sinabi rin ng isang opisyal mula sa Pilipinas. Dahil sa mga taong tulad ni Jamila, lalong tumitibay ang ugnayan ng Pilipinas at Uzbekistan. Inaasahan namin ang iyong patuloy na magagandang gawain. Napaiyak ako sa tuwa. Sa sandaling ito, napakasaya ko. Nasa tabi ko ang aking mapagmahal na asawa at ginagawa ko ang gusto kong gawin. Masaya na rin ang aking pamilya sa aking bayan. Lahat ng ito ay dahil kay Paulo at sa Pilipinas. Paminsan-minsan, sinasabi ko kay Paulo, "Paulo, paano kaya kung hindi mo ako kinausap sa kalye ng Samarkand noong araw na iyon?" Ngumingiti si Paulo at sumasagot, "Kung ganoon, pinalampas ko ang pinakamalaking suwerte sa buhay ko. Ang makilala ka ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko." Ganoon din ang tingin ko. Ang makilala si Paulo ang pinakamalaking suwerte sa buhay ko at ang pagdating sa Pilipinas. Dito, natupad ko ang aking mga pangarap, natagpuan ang pag-ibig, at nakamit ang kaligayahan. Sana'y maging inspirasyon ang aking kuwento sa iba. Na sa anumang sitwasyon, kung hindi ka susuko at patuloy na aabutin ang iyong mga pangarap, balang araw ay matutupad mo rin ito. Kamusta ang kwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-subscribe, i-like, at i-on ang notification para sa mas maraming kwento. Sumali sa aming membership at pindutin ang thanks button para maibahagi ang mga nakakaantig na kwento sa mas maraming tao. Maraming salamat sa panunood.